Okay, so right now we will be starting with our study. Okay, I will read again our let's read our prayer thought for today for our part 3. Okay, part 3 of Genesis chapter 3. Okay, I will be reading the prayer thought. Sabi po rito, sabi ng inspirasyon, naabot lamang ni Satanas ang sakong. Hindi niya mahawakan ang ulo. Sa pagkamatay ni Kristo, nakita ni Satanas na siya ay natalo. Nakita niya na ang kanyang tunay na pagkatao ay malinaw na nahayag sa harap ng buong langit. At ang mga makalangit na nilalang at ang mga daigdig na nilikha ng Diyos ay magiging ganap sa panig ng Diyos. Ipapakita ng sangkatauhan ni Kristo para sa mga walang hanggang panahon ang tanong na lumutas sa kontrobersiya. So ito ay ang pagkatao ni Kristo ang siyang nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan na kung saan ay pinakita po rito sa chapter 3 na mayroon pong propesiya na magaganap na ang pagkatalo ni Satanas ay pinakita. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy na kung saan ay this is the human destiny, death and hope. Bagamat mayroon pong hangtungan ng tao na siya ay mamamatay, ngunit may pag-asa po. Ano? So yan po ang part 2 po ng ating bali this is part 3 of chapter 3 but karugtong po doon sa kahapon na ating naiwanan, kalahati, dahil ayaw po natin magsubra sa ating panahon. Okay? So we have to continue our study for today. Now, before we continue on with our study today, we will be praying first, okay? Let's kneel as we seek the Lord in prayer. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat na kami po ay tinipon virtually upang ipatuloy po ang pag-aaral namin sa biblical history considering the book of Genesis, na kung sino ito po ay dito po nakatala ang kasaysayan ng sanglibutan kung paano po ang sanglibutan ay nagsimula at pumasok ang kasalanan at patuloy na mayroon pong pagpupunyagi at labanan sa gitna ng dalawang panig. Kaya't amin pong sinusurrender sa inyo na nawa kayo po ang siyang manguna sa amin sa aming pag-aaral upang maunawaan po namin kung paano ang sanglibutan ay nagkaroon ng kasamaan at ng kabutihan. At tulungan nawa kami, Panginoon, na nandun kami sa panig ng kabutihan. Tulungan ng bawat isa sa amin na ang propesiya ay aming maunawaan upang kami ay mahiwalay doon sa kapahamakan na may dudulot po ng kasamaan sa sanglibutan ito. Salamat sa pagtugon po ng aming mga samutiling at aming inaasahan ng inyong banal na espiritu ang siyang lumukob sa aming buhay. Ito po ay aming inaasahan at sinusurrender po sa inyo dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa human destiny, death, and hope. Bagamat ang hantungan ng tao ay mayroong kamatayan dahil po sa kasalanan na sinabi po doon sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid kahit isa.
Okay? At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At ang lahat ng tao ay nawalan. Ibig sabihin, come short of the glory of God. Kaya nga po, ang resulta niyan ay ang kamatayan. Okay? So, we experience, makaranas po tayo ng mga karamdaman at tutungo po sa kamatayan. Ngunit, mayroon pong pag-asa dahil ang anak ng Diyos, noong nagkasala si Adan at si Eva, ang solusyon ng Diyos sa kasalanan ay hinanap niya ang tao. Umikot siya sa halamanan ng Garden of Eden at noong narinig ng tao na ang Diyos ay palapit, anong ginawa ng tao? Siya ay nagtago. Okay? At ang una niyang ginawa actually ay nagtahi siya ng dahon ng igos at tinakpan ang kanyang kaubuhan. Nakita niya ang kanyang sarili na hubo. At kaya nga po't nagtahi sila ng igos para matakpan yon. So ang ginagawa ng tao pag siya ay nagkasala ay gagawa ng mabuti. So this is the righteousness by work. Nagagawa siya ng mabuti para matakpan ang kanyang kasalanan. So yan po ang karamihan at nagaganap na naging solusyon ng tao. Nagagawa siya ng mabuti para matakpan ang kanyang kasalanan. Katulad po diyan sa anak na siya'y nakagawa ng masama, noong hindi pa napansin na nagkaroon ng kasamaan na ginawa, ay gagawa yan ng mabuti. Kung anong utos ng magulang ay sunod-sunod yan. Pero noong nalaman na mayroon siyang pagkakamali, ay magtatago, maglilihim. And then sunod niyan, nung natagpuan na, katulad kay Adam and Eve, noong tinawag sila, sumagot, "Saan kayo?" "Nandito po kami, nagtatago." Bakit? Dahil nagkasala. At ngayon ay magsisiyan na po yan. So yan po ang nangyari kay Adam and Eve. Sabi ni Adan, ay itong babaeng binigay mo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng kahoy ng pagkilala ng masama at mabuti. Ang sabi naman ng babae, itong serpente na iyong nilikha ay nagbigay sa akin o tinukso. So there is blaming, nagbi-blame. So yun po ngayon ang generasyon na i-blame niya dahil sa kahirapan nagawa ko ito eh. So yan po ang mga solusyon ng tao. Ngunit ang Diyos, ang solusyon po ng Diyos ay hinanap ang tao. Noong natagpuan ay nung hinanap niya mga kapatid, hindi lang po hinanap na kundi tinawag sarili nilang pangalan. Lalaki, babae, saan kayo? So, tinawag si Adan, okay, by name. Ganon din po tayo. God calls us by name. Tinatawag po tayo sa ating pangalan. Kaya nga po, yan po ang solusyon ng Diyos. Noong na tawag na po, natagpuan, ano pong ginawa ng Panginoon? Sinukluban po sila ng damit. Ang damit na yon, mga kapatid, yun yung katwiran ni Kristo na yung balat ng hayop na pinatay, mga kapatid, yun ay nagsisimbolo sa kamatayan ni Kristo. Kaya nga po ang kaharian ng biyaya, it was instituted after man fell into sin. Pagkatapos na nagkasala ang tao, ay tinakpan ng Diyos or sinukluban ng damit na katuwiran ni Kristo. Kaya sabi po rito, ito po ay propesiya
na kung saan ay naihayag sa banal na kasulatan, the first prophecy in the Bible. Okay? So sa kasaysayan ng sanglibutan, sa chapter 3, we can find the first prophecy. That is actually the longest prophecy na inihayag po, mga kapatid. Sabi po rito, okay, pakibasa po sa Genesis chapter 3, verse 14. Okay, may Bible po kayo dyan. You can open your Bible. Sister Veronica, good Ano morning. pong Sister verse? Charlene, Sister Laila, and Sister Penny. We are happy to have you today. Okay, Sister Veronica, go ahead. Ano pong verse, Verse Brother? 14. Verse Okay. 14. Sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahaz, sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan, ang ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Okay, so yun po yung sumpa na pumasok sa Ahaz. Ang sabi po rito sa verse 15, sa babae ay sinabi niya, aking pararamihin ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Sa kalungkutan ay manganganak ka ng mga anak, at ang iyong pagnanasa ay mapapasa iyong asawa, at siya ay magpupuno sa iyo. So ito po yung, or siya shall rule over you. So ibig sabihin, mga kapatid, ito po yung hantungan or the destiny na kaloob sa tao, especially sa babae at lalaki, na kung saan ay there will be suffering that will happen. So this suffering actually is a part of restoration. Bakit po? Ibalik ng Diyos ang tunay na nangyari or kaganapan na kung saan ay dahil sa pagkahulog sa kasalanan ay maghihirap po yung tao as consequence. Okay, basahin po natin yung 1 Timothy. Buksan natin yung Timothy chapter 2 verse 14 and 15. Naunang Timoteo chapter 2, 14 and 15. Okay, kung inyo po matagpuan, you can just unmute and read. Basahin po natin ito. At least mayroon po tayong teksto na magbibigay po sa atin ng linaw sa mga kaganapan. Okay? 1 Timothy chapter 2, 14 and 15. 1 Timothy chapter 2 verse 14. Apo. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Okay, verse 15. Ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y mananatiling may kaayusan sa pananampalataya, pag-ibig, at kabanalan. Okay. So ito po yung karanasan ng babae ay isang kaparaanan para maligtas siya. So, yan po, mga kapatid, dapat yung ating yung tinatawag na mindset ng kahirapan is not actually to make us na ibagsak tayo ng Panginoon. Yan po yung lesson na dapat natin matutunan. Na ito pong suffering is actually a part of salvation of the Lord. Yan po ay yung kaawaan niya, na kung saan ay naawa po siya sa tao. Kaya nga po, we may suffer the consequence, but yet there's hope. Kaya nga po, hinihayag po rito sa kasaysayan ng pagkahulog ng tao, ng Diyos ay mayroon pong pinagkaloob na pag-asa, no? Na yung kahirapan na yan, yung paglilihi, yung karanasan ng mga babae, yan po ay kaparaanan ng Panginoon
na kung saan iligtas siya. Ibig sabihin, bagamat nandyan tayo na makaranas siya ng kahirapan, yan lamang ay resulta. Hindi pa po siya punishment. So it is just a result or consequence ng naganap na kasalanan. Okay? So yun po yung binibigay sa atin na leksyon na kung saan suffering is actually a part of salvation of the Lord, na mayroon pong kapahayagan ng pag-asa. Katulad po sa suffering na naranasan ni Kristo. Bakit nagkaroon siya ng kahirapan? Dahil yun po yung solusyon ng para sa kaligtasan ng tao. Dahil doon pa man ay sa umpisa na nahulog ang tao sa pagkakasala, ay mayroon na pong propesiya, mayroon na pong hula na the Lamb will be slain as hope for humanity, mga kapatid. Ano? Okay, now, sabi po rito, Christ, ito na po, a conqueror, kingdoms of the world will finally become His. Bagamat sabihin natin, yes, parang sa isip ng tao ay talo dahil namatay. Iyon po ang naisip ng mga disipulo na natakot sila. Okay? They had been scattered. At noong tinanong si Pedro na 3 times, anong pinagkanulo niya po ang ating Panginoon? He actually denied his Savior. Ngunit nagkaroon siya ng come to his senses when the rooster, noong tumalaok niya yung manok at naalaala niya that it was predicted by Jesus Christ na 3 times before the crowing of the rooster, he will deny his creator, his Savior. So dito po, sabi rito sa English, in the wilderness of temptation, the destiny of human race had been at stake. Christ was then conqueror. Now the tempter had come for the last fearful struggle. Bakit po? That is actually the establishment of the kingdom of grace. Yung pagkatapos na nagkasala si Adan at si Eva, the kingdom of grace was instituted. Pinagbigay yon or nilatag ng Panginoon ang kaharian ng biyaya. Ngunit hindi pa po yun na-establish. Ang establishment po ng Kingdom of Grace is when Christ died on Calvary. Kaya mayroon pong 3 estado yung kaharian ng Diyos. Okay? Para at least sa ating karunungan or sa aaral ng kaharian ay mayroon po yung 3 estado. Okay? Una ay Kingdom of Grace. Noong si Kristo ay nabayubay sa cross sa Kalbaryo, yan po yung establishment of the Kingdom of Grace, na kung saan ay mayroon pong pag-asa ang tao na nagkaroon siya ng kapanatagan na bagamat nandyan yung resulta ng kasalanan, there is suffering, yet there is hope. Mayroon pong pag-asa na may buhay na walang hanggan kay Kristo. Dahil si Kristo ay namatay at siya ay nabuhay at nagkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. So yan po yung tinatawag nating Kingdom of Grace. Now, God also wants that righteousness will reign on earth. Kaya nga po sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, yung seeking God's kingdom is actually seeking Christ Himself. Christ is, sabi niya po sa John 14,
6. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So, nasa kay Kristo yung kaharian, yung buhay. Nandyan sa Kanya yung daan. Nandyan sa Kanya yung katotohanan. So, the kingdom of righteousness will reign on earth. Yan po yung actually ang balita para po sa kingdom of righteousness ay inilatag ni Jones and Waggoner noong 1888. Sa kasaysayan po ng pagtatag ng Kingdom of Righteousness, ipinahayag po yan noong 1888. Yung 1888 po na mensahe, Christ our righteousness, na siyang inilatag ni Jones and Waggoner noong 1888 sa Minneapolis General Conference, na kung saan ay pinahayag po na magkaroon tayo ng righteousness, katwiran sa pamagitan po ni Kristo. Ibig sabihin na si Kristo po ang siyang mamumuhay sa atin. So that it's the kingdom of righteousness. And then, yung pangatlo po na phase ng ating kaligtasan is the kingdom of glory. The kingdom of glory, when His righteousness will be fully established in us, then our lives will be glorified. So that is actually ang ministeryo ni Kristo, mga kapatid, na yes, there is a struggle, but yet in the last part of the history of the earth, there will be people who will be purified. Kaya mayroong purification of the church dahil nais niya na ma-perfect ang buhay ng tao. Okay? They will come to the perfection of their character, which is actually the sealing of the 144,000, that they will be mature and they will be harvested. Kaya mayroong tinatawag na first harvest and second harvest. The first harvest will be done in the church, no? Kaya sabi po rito, now the tempter had come for the last fearful struggle. Kaya makaranas po tayo ng mga pag-uusig, because this is the last struggle na mangyayari po. For this he had been preparing during the 3 years of Christ's ministry. Everything was at stake with him. If he failed here, this hope of mastery was lost. The kingdoms of the world would finally become Christ. He himself would be overthrown and cast out. But if Christ could be overcome, the earth would become Satan's kingdom. Kung natalo po si Kristo, itong sanglibutan ito ay nasa kay Satanas. Ngunit pinakita po ng ating Panginoon na siya po ay nabuhay muli. Kaya yun po ay natalo si Satan, na kung saan ay mapag-aralan din po natin kung ilang beses natalo si Satan. Yan po ay mapag-aralan natin sa prophecy sa Revelation chapter 12. Okay? And it says here, and the human race would be forever in his power. With the issues of the conflict before him, Christ's soul was filled with dread of separation from God. Bagamat, yes, Christ separated from his Father because he became human and was crucified. Siya po ay nabayubay sa krus sa Kalbaryo. Ngunit yun po ay nagbigay na pag-asa naman sa human, sa tao, na kung saan ay mayroon pong pag-asa na matalo po ng ating Panginoon si Satan, because the death of Christ is the payment. Siya po yung kabayaran ng pangalawa nating kamatayan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang binayaran ni Kristo ay yung pangalawang kamatayan natin. Ibig sabihin,
Ang ating unang kamatayan ay resulta. Okay? Resulta po ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Ngunit, ang pangalawang buhay, ipinagkaloob po yan ni Kristo. Siya po nagbigay ng bayad. Siya po yung nagbigay ng pag-asa na namatay siya para tayo'y mabuhay. Okay, yan po yung solusyon ng Panginoon na kung saan ay nasa propesiya dito sa Genesis na atin pong pinag-aralan. Ano? There is an invitation na kung saan will fix our destiny. Mayroong invitasyon ng Panginoon. Sa plan of salvation, ang Diyos po ay nag-invita sa atin. Ano? Sabi po rito, every human agent is merging his or her character under one of two heads. So ito po yung struggle. Ano? The Prince of Life or the Prince of Darkness. Kaya nga po sa huling panahon o sa huling mga araw, there will be a demonstration of those who are standing in the light and standing in the darkness. Paano po yan mapahayag or maipakita na you are standing in the light when you are standing in the principle? Kaya nga po, sa lesson natin this week, ay standing for the truth. Mayroon pong mga tao na tumatayo sa prinsipyo, sa katotohanan. Kung hindi po tayo makatayo sa ngayon, paano po ang ating future? Okay? Kahit kunting bagay lang po yan na hindi tayo makatayo ngayon, mga kapatid, yan ay isang kaparaanan patungo doon sa malalaking hamon sa buhay. Kung hindi mo nga makaya yung maliit na yan, mas lalo na sa malaki. Okay? So sa maliit na mga bagay, tayo po ay tinitestingan. Katulad po yan sa nag-aaral tayo bago po tayo abot doon sa pangalawang hakbang, ay may test po yan. Okay? Pasado po ba tayo? Pasado po ba ang grado natin? Yes, kahit 75 lang po yan, makapasa pa rin. Ano? Yan po yung hamon sa atin na yes, there is challenge in the world na kailangan natin ipasa yung pagsusubok sa sanglibutang ito para makaangat po tayo. Ibig sabihin, hindi tayo aangat kung hindi tayo makalampas dyan sa mga pagsubok na dumarating sa atin, mga kapatid. Ano? So sabi po rito, all the invitations given by a gracious God, given but slighted and refused and rejected. Yan po yung karanasan ng tao dito sa mundo. Mayroon pong mga tao na they refuse. Parang hindi pinansin, slighted, refused, and rejected. Will be presented to every individual. So ang invitation po individual, hindi po by groups. Okay? Individual po ang pagsubok natin. Kaya tayo po ang dapat managot yan. We are responsible. Hindi po yung ating mga magulang, hindi po yung pastor, kundi tayo individual. Kaya kung may mga pagsubok na dumarating po sa atin, individual po nating harapin yan. Dahil tayo po ang may responsibilidad at may tinatawag na accountability. Accountable po tayo sa ating mga desisyon. So God will actually cause us to decide whether we accept or not. Mga kapatid, we are accountable of not our parents, not the pastor, but we need to face, mga kapatid, na kung saan ay all had been given the opportunity. Lahat po tayo ay binigyan ng responsibilidad to decide for our own selves through the power of God that will be given and provided. Kaya sabi doon, strive with all the power that God has given us. So the power is actually from God as well. So it says here that all the invitation given by a gracious God,
given but slighted and refused and rejected will be presented to every individual, and the sentence that will fix the destiny of the soul in eternal bliss or to be punished with the fiery element of the wrath of God will close the history of the wicked forever. So may kwan po yan, may hangganan. Ang kasamaan sa sanglibutan, sa kasaysayan ng sanglibutan nito mga kapatid, ay pansamantala. Mayroon po yan finality. Mayroon po siyang culmination. Mayroon pong pagtatapos. Ibig sabihin mga kapatid, pag malampasan natin ang mga pagsubok sa ating buhay, ay mayroon po yung aangat tayo sa mas mataas na test. Mayroon test mga kapatid in every hakbang po natin sa ating panalo ay mayroon pong karagdagang mga instances sa ating buhay na pagsubukan tayo mga kapatid hanggat maabot natin ang maturity of our faith. Okay? So, ngayon, dito po tayo, Christ says, ito na po yung sinabi ng ating Panginoon, my authority, my work, and my mission as one who bears the credentials of heaven. So ipagkaloob po ito sa mga taong tumanggap kay Kristo. Okay? Sabi po rito, when all those who professed sa mga tao o sa atin na nagpro-profess na tayo Kristiyano ay dapat po ay gumagawa. Okay? Indeed, sa kanilang mga ginagawa at sa katotohanan in the truth. The Sabbath school will be no longer a dry round of service. Kaya in every Sabbath that we attend to, it will not be boring. Okay? It will be actually active and dynamic that we participate in the Sabbath school. The teacher will then understand the lesson that Christ gave to Nicodemus and will teach it in all its momentous bearing on human destiny. Ang ating destiny po. Kaya pinapaalam po sa atin yung propesiya o hula na kung saan ito po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Jesus said to the ruler in Israel, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again. Ito po yung karanasan na dapat maranasan ng bawat isa. Na makaranas po tayo ng born again. Na mabuhay tayong muli. We will be born of the Spirit. Ito po yung tinatawag sa prophecy, especially doon sa Isaiah chapter 7 verse 14-15 na binanggit po doon yung in these last days. Especially it was started by Christ that He was called Emmanuel. Emmanuel po mga kapatid, ibig sabihin po niyan sa prophecy is God is with us. Okay? Because He was born by the Spirit. He was born in the flesh. He was born in the Spirit. Siya po ay pinanganak sa Espiritu. There is an experience of born again. Okay? At yung mga hindi makaranas po ng born again in the Spirit will be called Maher Shalal Hasbas. The longest name in the Bible. Maher Shalal Hasbas. Na kung saan ito po ay born of the flesh. Siya po ay pinanganak sa laman. Kaya ito po yung struggle ng sanglibutan ngayon. Sa chapter 4 na ating pag-aralan po sa Genesis, diyan po yung malalaman natin kung ano pong nangyari sa kasaysayan. So itong dalawang grupo ng mga tao, the Emmanuel, God is with us, and the second is Maher Shalal Hasbas, which are actually born of the flesh. Okay? So yun po mga kapatid, ang dalawang klase ng tao in the struggle, in the world history, na kung saan ay inilatag din po sa propesya. Kaya sabi rito, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot understand the character of the heavenly kingdom.
or discern its spiritual nature. Christ was saying to Nicodemus in these words. So yan mo mga kapatid, no? Si Nicodemus bilang pangulo or one of the highest official during that time was actually given a message that if he will not be born again, ay hindi po siya makakita ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong hindi makaunawa po ng salita ng Panginoon, especially ng propesiya, kaya hindi po natin mapipilit. Ano po? Kasi sabi po sa John chapter 8 verse 47, yung nanggaling sa makadiyos o ang makadiyos ay makaunawa. Pero hindi, yung mga taong hindi makadiyos ay hindi makaunawa. Kaya yun po yung struggle dito sa sanglibutan na kung mayroon po tayong makatao o maka-worldly na buhay ay hindi po tayo makaunawa. Dahil worldly nga po, we are of the flesh. We have not experienced the transition with actually the hope for humanity na mayroon pong born again experience na dapat maranasan po natin ng Diyos ay nangusap sa ating puso, nangusap sa ating buhay at mayroon pong pagbabago sa ating buhay mga kapatid. Ano? Okay, now, sabi po rito sa pagpapatuloy, it is not learning you need so much as it is inward renovation. You need not to have your curiosity satisfied so much as to have a new heart. Okay, yes, we are longing for the knowledge. Pero mga kapatid, yung knowledge na yan, kung hindi po yan ginagamit, it will be no longer a blessing to you. It will be a curse. Bakit po? Alam mo nga, pero hindi naman ina-apply, ay wala po yun. It's a foolishness. Okay? Kaya those knowledge that is being applied is actually knowledge is precursor to wisdom. Okay? Yan po mga kapatid. Yung ating karunungan o ating nalaman ay maging kaganapan na tayo'y wise. Okay? Maging wise ang tao kung ang knowledge was applied. So, wisdom actually is knowledge applied. Okay? So, maging wise lamang ang tao sa pamagitan po ng katotohanan o karunungan na kanyang natanggap, na kanyang sinakabuhayan. So, there is an exemplification of the truth that had been learned. Kung ano po ang katotohanan na kanyang natanggap, ay kanyang sinakabuhayan. Kung alam nga natin na yung sabihin natin yung araw ng Sabat ay banal. Okay, at yan ay para sa Diyos. Kung hindi po tayo tumayo, ay ang knowledge natin mga kapatid is mere knowledge. Superficial lang yan. Alam mo lang siya na tama. Pero ang tanong, are you doing righteousness? Ginagawa po ba natin na makatwiran? Okay? So, dalawang klase lang po yan, no? You may know that what is right, but is it righteous? Is it makatwiran? Yan po mga kapatid yung hamon. Hamon sa kasaysayan ng tao. Kaya this series of our study is biblical history. Biblical history. Kasaysayan na yan. Ang tao ganun. Maraming alam. Pero mga kapatid, ang kulang application. Kaya maraming mga taong not wise. Dahil alam nila, pero hindi ginagawa. Okay, so yan po yung hamon ni Santiago. Na those who know, those who knew what is right and not doing it, they are sinning. Nagkakasala. Kaya patuloy pa rin mga kapatid ang pagpupunyagi. Mayroon pa pong contention sa ating buhay.
hanggat atin po yan malampasan. So yung mga pagsubok na dumarating na hindi malampasan ay balik-balik po yan sa atin. Bumabalik-balik yan hanggat makapasa po tayo. Okay? So, sabi po rito, you need not to have your curiosity satisfied so much as to have a new heart. Dapat mayroon pong pagbabago sa ating puso. Ano? Na yes, curious tayo malaman ang mga bagay. At noong malaman natin yung isang bagay na yan, are we ready to accept and to apply them in our lives? Yan po yung talagang, yes, marami tayong alam. Maraming mga taong maraming alam. Pero ang curiosity nila ay hindi po nagbago ng kanilang buhay. Okay? And sabi po rito, and until that change takes place, making all things new, it will result in no saving good to you for me to discuss with you my authority, my work, my mission as one who bears the credentials of heaven. So Christ wants that His life will be manifested in our lives. Okay? Dahil siya po yung ating credentials. Si Kristo po yung ating standarte ng ating karakter. Kaya wag tayo tumingin sa mga pastor. Okay? Tingnan natin as mga kapatid, dahil tao rin po sila. Nagkakasala yan, nagkakamali. Ang tingnan po natin si Kristo. Okay? Kaya doon po nagbabago ang ating buhay. Dahil as we are continuing learning and looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya lamang, mga kapatid, ang ating halimbawa. Sabi po rito sa ating lesson na kung sanay, giving birth and raising children shouldn't have been something pleasant, but sin made it faithful. The promised seed would come with work and suffering. Doon po sa prophecy natin pinag-aralan, especially doon sa nabanggit, nabasa po sa verse 15 ng chapter 3, ay mayroon pong promise dyan na yung seed will actually be overcomer dahil siya po yung tinatawag natin magdudurog sa ulo ng serpente. At yan po ay pinatunayan ni Kristo na siya po yung seed of righteousness na tinapakan niyo po, dinurog niyang ulo na si Satan. Kaya natalo si Satan, mga kapatid, sa second defeat niya. Pangalawang defeat niya po yun, mga kapatid. May pangatlo. At yan po yung nais ng Panginoon na matagpuan sa atin. Now, when the 144,000 will be sealed, then that is the finality of the defeat of Satan. Matatalo po si Satan. Dahil when the 144,000 will be sealed, hindi niya na makuan po yan. Hindi niya na mahawakan. Hindi niya na matalo. Because Christ is in them. Christ's character is reflected fully in them, mga kapatid. Yan po yung longing desire ni Kristo. Sabi po sa Christ Object Lesson 59, sabi po roon, Christ's longing desire is for His people to perfectly reproduce in them His character, that He may claim them as His own. So, maklaim na po ng Panginoon, aakin ito. So, kanyang proteksyonan ang kanyang bayan. And then He will stand on Mount Zion. That's why in Revelation chapter 14 verse 1, the Lamb standing on Mount Zion with the 144,000. Yun po, mga kapatid, yung sukdulan actually. The part where the kingdom of God, the kingdom of glory, will be established on earth. Sabi rito, Adam was the head of the married couple, so he was held responsible for the consequences of their sin. The earth was cursed for his sake. Yan po ang mabasa natin sa verse 17.
and he was cursed to come back to the dust he had come from. That is verse 19 ng ating pag-aaral dito sa Genesis, ano? Na babalik po siya sa lupa. Okay? Ngunit may pag-asa po yan. Death was certain, but Adam embraced the promised hope. Mayroon pong pag-asa na kanyang matatamo. Okay? He changed his wife's name from Isha. Okay? That is Genesis chapter 2 verse 23, no? Na tinawag niya, okay, yung babae na Eva. Okay? To Eve, that is Genesis 3:20, the mother of the seed that would free from death's curse. So may curse po na mangyari, ngunit ang Panginoon ay nagbigay po ng pag-asa. That's why we will forever thank God because He has given us eternal life with His great sacrifice. Kaya yun po yung mga kapatid, yung pag-asa na pinagkaloob ng ating Panginoon sa sangkatauhan na binigay ng kanyang buhay. Doon pa lang sa umpisa mga kapatid, He instituted the kingdom of grace. At yun po ay pinatanayan ni Kristo nung nabayubay siya sa cross sa Kalbaryo. So the kingdom of grace was established. Okay? The power of higher, purer, nobler life is our great need. The world has too much of our thought and the kingdom of heaven too little. Yan po ang nangyari sa sanglibutan. Marami po mga tao na kakaunti po ang kanilang urge, yung kanilang kagustuhan para doon sa kaharian ng Diyos. Kalimitan, ang maraming mga tao, they are just concerned of the worldly things. Marami po yan. Kahit yung mga kabataan ay kailangan po maiahahon mula doon. Marami po mga kabataan that are worldly, na nais po nila na mananatili sa worldly things. At salamat tayo na inuudyukan po tayo ng Banal na Espiritu na nandito tayo na nais natin na maalaman ang mga bagay na spiritual, mga kapatid. So in his effort to reach God's ideal for him, the Christian is to despair of nothing. Moral and spiritual perfection through the grace and power of Christ is promised to all. So ito po lahat ng nais ng Panginoon na magkaroon ng spiritual perfection. Yung kasakdalan ng ating espiritu, kasakdalan, kasukdulan ng nais ng Diyos, maabot natin yung maturity. Kaya in our growth of Christian maturity, we will struggle. We will have phases. Maka-face po tayo ng mga temptasyon. Hamon po sa ating buhay. That at the end, when we experience and overcome those, then we will reach the perfection of our character. Jesus is the source of power. Siya po yung pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. The fountain of life. Kaya at this moment, mga kapatid, that fountain is open for us. Si Kristo. Si Kristo po ang magpapakabanal sa atin. At sabi po doon sa John 17:17. Sabi po doon, sanctify them by the truth. Thy word is truth. At alam po natin sa ating napag-aralan that the word in the beginning was God. And the word was with God, and the word was God. And the word is actually the source of life. And it became nagkatawang tao at siya ay namuhay sa kalagitnaan natin, and that is in Christ, mga kapatid. So Christ is the truth. Okay, sabi po rito, Jesus is the source of power, the fountain of life. He brings us to His word. And from the tree of life, presents to us lives for the healing of sin-sick souls. He leads us to the throne of God and puts into our mouth a prayer through which we are brought into closer contact with Himself. So sino po ang nagdadala sa atin sa Kanya? Siya pa rin po, mga kapatid. Kaya yun po yung pasalamat natin sa Panginoon. Panginoon, salamat na ako dinala ninyo palapit sa inyo.
Kasi wala tayong kakayanan. We are dead to sin. Patay tayo po sa kasalanan. Marami pong mga tao na sabihin nila, ako ang nagde-decide, ako po. Kung hindi ako mag-decide, wala akong kaligtasan. No, that is not. That is wrong, mga kapatid. Ang mamumutawi sa ating mga bibig, mga kapatid, ay sabihin natin, Panginoon, salamat dahil wala akong kakayanan. Binigyan niyo po ako ng kakayanan para ako'y tumanggap sa inyo. Dahil tayo po ay patay. Maliban lamang na ibigay ng Panginoon sa atin ang Espiritu. Katulad po doon sa creation na hinorma ng Panginoon ang tao. Ngayon, may buhay po ba? Wala, di ba? So, nagkaroon lamang ng buhay noong ang Diyos breathed in His nostril the life, the Spirit. Ganon po mga kapatid ang sa recreation. Sa paglalang ng Panginoon muli that we are experiencing the born again experience, mga kapatid. So, ito po ang nagbibigay sa atin, naglalagay sa atin sa isang sitwasyon na kung saan ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin. Sabi rito, in our behalf, He sets in operation the all-powerful agencies of heaven. That is the agency of the salvation of men. Ang Diyos po ang naglatag niyan ng pag-asa. At every step we touch His living power. Dahil siya po ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan na mapanagumpayan po ang lahat. Ano? So may mga question po dito na dapat natin i-consider. Ano? Why does a good God allow sin to enter? Sino po kayang makapag-answer nito? Then amidst His tragedy, He gave hope to humanity. Ano po ba yung mapa natin? Okay, let's have answer from you, mga kapatid. Why does a good God allow sin to enter? Then amidst this tragedy, He gave hope to humanity. Bakit kaya? Okay, ini-kwan po. Tingnan po natin, i-test po natin yung kung may natutunan po tayo sa ating series, especially dito po sa chapter 3. Anyone po makasagot niyan? Why does a good God allow sin to enter? Oh, Sister Veronica, kung ikaw ang tanungin niya, be, ano masasagot natin based doon sa ating napag-aralan po? Or, Sa akin po, brother, kaya po inalaw ni Lord na maka-enter yung sin para po doon niya po ipapakita yung yung kasi po pag wala pong kasalanan, hindi po natin ma-appreciate or hindi po natin ganon makikita kung ano yung difference ng mga bagay-bagay. Katulad po ng ng kasalanan, mas na-appreciate natin na ay yung kabutihan po ng ating Panginoon. Kasi paano po tayo i-comfort ng ating Panginoon kung hindi po natin kailangan ng comfort, kung hindi naman tayo malungkot or kung hindi naman tayo nangangailangan ng comfort, hindi niya po ma-show o hindi niya po maipapakita yun. Paano po tayo pagagalingin kung wala naman tayong sakit? Paano tayo ililigtas kung hindi naman natin kailangan ng kaligtasan? So yung Amen. pag-enter po ng kasalanan is para pumahayag na ang Panginoon po ay pag-ibig. Amen. Ang ganda po yung Okay, maraming salamat. Ang ganda ng kwan po. Sister Darlene, sige, mayroon kayong sasabihin? Good morning po. Good morning. Yes. Di po si Sister Darlene. Sister Penny. Okay po, sige po. Good morning po sa ating kapatid at sa pagtatalakay po na napakagandang topic. Bagamat ito ay malimit nating nababasa pero napakaganda ng lalong mas tinatalakay. Kumbaga ay malalim.
Mhm. ang ipinaparating po sa atin. Hindi po yung basta parang mababaw lang. Maganda po yung tanong na marami din po itong katanungan sa maraming mga tao. Una-una po, napakaganda po ng sagot ng ating kapatid. Yan po ay talagang tama. Sapagkat ang Diyos nga po ay pag-ibig at siya po ay ibinigay niya po sa atin ang kanyang larawan, ang kanyang image, ang kanyang karakter. Nung hindi pa po nagkasala ang tao, binigay po sa atin ang kanyang kasakdalan. At dahil nga po siya ay pag-ibig, ang tao na kanya pong nilikha, binigyan niya po ito ng free will. Hindi niya po ginawang robot ang tao na kung ano po ang kanyang, hindi po niya minamanipulate ang tao, kundi binigyan niya po ng power of will to choose ang tao ah, para po maipahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Mhm. Hindi po ipinahintulot ang kasalanan para po ang tao ay manghina, manlupaypay at lumayo sa Diyos. Amen. Ang kasalanan po ay ipinahintulot ng Panginoon upang ang tao ay mangailangan at makilala niya ng lubusan ang Diyos kung sino siya at kung malaman ng tao kung ano ang kalalagayan niya bilang tao sa relasyon niya sa Panginoon. Kaya ako po ay naniniwala sang-ayon din po sa inyong tinalakay at ating pinag-aralan. Yun po ang malimit na sinasabi ng mystery of sin. Mhm. Ang Diyos po lamang ang may tunay na kadahilanan at tama at tumpak na kasagutan sa mga bagay po na ating pinag-uusapan. Ano po, Brother Glenn? Amen. Okay, maraming salamat po. Ang napakaganda po ng mga kasagutan natin. So, tungo po tayo sa pangalawa. The first human in their perfect state had been deceived. So, yun po yung given, ano? Yung unang tao ay sa perfecto nila na estado, ano? Na-deceive. How much more with us? Much more with us ngayon, mga kapatid. Tayo ay mayroong tinatawag na human nature. Ang nature, ang likas natin ngayon ay likas na makasalanan. So, mas malaki po. Kaya nangangailangan po talaga tayo. Ano? Wala tayong kakayanan. Kung si Adam and Eve nga, nasa perfect stature sila eh. Sila po ay nilalang ng Diyos na sa kanyang kawangis o kawangis ng Diyos. Nilalang sila. Much more with us now. So, ang kuha natin mga kapatid ay tayo talaga ay nangangailangan. Wala tayong kakayanan. Sabi rito, we are prone and vulnerable to sin. To sin than them. So, ibig sabihin, kumpara po natin kay Adam, ay mas masigit na tayo po ay nangangailangan. Dahil sila ay nasa estado sila ng perfection. Perfect sila pero bakit nagkasala? Much more with us now. We are not perfect. Kaya tanggapin natin acknowledgement that we are not perfect, then we need someone that is perfect. Di po ba? Yun po yung logic doon. Nangangailangan tayo dahil hindi tayo perfect eh. Kung kinikilala mo yung sarili mo na perfect ka, kaya mo to, kaya mo yan, ay wala ka ng pangangailangan. So yun po mga kapatid ang naghahatid sa atin doon sa pinakalalim na relasyon natin sa ating Panginoon. What will be our weapon against this matter? Our weapon is actually Christ. When Christ dwells in us, mga kapatid, yan ang kapangyarihan natin. Okay, yan po sa ating lesson. Now, based on the passage na kung saan ay actually may mga passage tayo na nababasa na kung saan ay our great need is a higher, purer, and nobler life. So how can we attain this end if we have the fallen nature of Adam? So yan po ay napag-aralan natin sa ating lesson, sa ating pag-aaral ngayon ng ating pag-asa mga kapatid ay nasa kay Kristo. Okay? Our hope is in Christ. Okay. Reflect on the statement na binasa natin sa Acts of Apostles 4:78, paragraph 2, na Jesus is the source of power. How and when will it be finally given? It will be given, mga kapatid, in the kingdom. When His kingdom of glory will be established.
That is actually the finality. Sa Revelation chapter 18, 1 to 4, the earth will be lightened with God's glory. Yan po yung tinatawag natin na partial fulfillment of the kingdom of glory. Yan po yung kingdom, the stone. The stone that will be cut out of the mountain. Alam nyo mga kapatid, may natagpuan din ako na mas matibay na ebidensya po doon sa Daniel chapter 2. Yung cut out pala doon mga kapatid, binalikan ko po yung original na word ng cut out. Alam niyo po ba kung ano pong ibig sabihin ng cut out? Sa Griego po, sa Hebrew po ang original na word niya ng cut out. Ang ginamit po doon ay gizar. G-H-E-Z-A-R. Gizar. Ang gizar po, ang kahulugan ng gizar, cut out or to quarry. Kaya tugma po mga kapatid, yung sabi ko, kung si Kristo po yan, paano po makwari? Gizar. Sa original na word po doon sa Hebrew. Kaya ito po ay fondasyon ng pagkuhan po natin, ng pag-asa natin ay nasa kay Kristo. Yes, we will be cut out from the mountain without hands because this is God's intervention na kung saan ay mayroong quarry po sa mountain. Yung cut out na yon, you will be quarried. Okay? Kaya doon sa church mga kapatid ay mayroon pong purification. Okay? At yan po yung karagdagan actually na ebidensya na we need to stand on this. Dahil ang ating kaaway po, gagamitin din yung mga pastor natin, mga leaders natin to disintegrate the truth that is actually presented. Kaya sabi rito, how is our reaction? Our reaction to sin related to Adam and Eve when we realize our vulnerability. Okay, to fall. Paano po ang ating reaksyon sa kasalanan na may kaugnayan kay Adam and Eve? Na kung ating ma-realize na tayo po ay vulnerable. Ibig sabihin ay tayo ay mayroong likas na mahulog, na magkasala. Yan po yung vulnerability. Mayroon po tayong likas na pagkahulog. May tendensiya sa pagkasala. Yan po ang ating nature. What should be our first recourse when confronted with it? Ano po ang una nating gawin para masalubong po ang mga ganitong kalagayan? Yes, we are vulnerable. Mayroon po tayong sinful nature. Kaya nga po ang katotohanan ay inihayag sa atin. Natanggapin natin. We acknowledge that we are in need. We acknowledge that we need Christ in our lives. Yan po yung talagang leksyon dyan na nais ng Diyos. Dito sa chapter 3 na ating pinag-aralan mga kapatid. After sin entered, why did God reveal the plan of salvation? The proto-evangelism. Proto-evangelism mga kapatid. Nauna. Ibig sabihin, the very first evangelism that has been proclaimed was actually presented by God. So ang Diyos mismo ang nag-evangelize sa pamagitan ng kanyang plan of salvation na inihayag sa tao. Kaya mapag-aralan po natin yung chapter 3 ay nandyan po yung proto-evangelism. Sa chapter 4 po ay mayroon namang tinatawag na pro-regionator. Malalaman po natin yan sa chapter 4. Kaya marami po tayong malalaman dito sa biblical history na ating pinag-aralan sa Book of Genesis na pinagkaloob po ng Diyos para sa atin. What's the purpose of God in asking question to Adam and Eve? Where they were and why did they hide from God? Ayan po ay nasagot sa ating pag-aaral. Ano po? Na they had themselves as part of their solution. Akala nila solusyon yun sa Panginoon sa kanilang pagkakasala.
na they will cover themselves, they will hide away from the Lord. Pero there is no place to hide ourselves before God. Yan po ang leksyon natin. Walang makapagtago ng kanilang kasalanan. All will be open, mga kapatid. Kaya walang itatago sa Diyos, mga kapatid, because God knows everything and He wants us to acknowledge that we are in need of something. We need Him in our lives, mga kapatid. Kaya ito ay panawagan sa bawat isa sa atin na kung may mga hamon sa buhay, kung tayo po ay makaharap sa pagsubok, halimbawa, subukan tayo sa araw ng Sabat, makatayo po ba tayo? Ikwan po, isa sa lansang o tawag nito, itaya po ni Satan, mawawalan ka nito. Gusto mo mawalan ng ganito? Sabihin mo sa kanya, kahit mawalan na ko niyan, mayroong pag-asa po. Ang Panginoon na magbibigay sa akin ng mas malaki. Mas malaki po dyan sa mga bagay na temporal. Temporal lang po yung mga sinasabi ni Satan eh. Sabi ni Satan kay Jesus Christ, di ba? Dinala niya doon sa wilderness at pinakita yung lahat ng nasasakupan ng sanglibutan. Sabi ni Satan, kung yung nakita mo na yan, ipagkaloob ko sa iyo kung magsamba ka sa akin. So mga kapatid, yun po yung mga hamon. Ipresenta sa atin ng kaaway, mawawalan ka nito. Pero mga kapatid, pag mawalan tayo ng ganyan, ang Diyos ay mas may malaking ipagkaloob sa atin. Ito po yung last na pa natin. Sabi po rito, to man, the first intimation of redemption was communicated in the sentence pronounced upon Satan in the garden. Adam and Eve stood as criminals before the righteous judge, awaiting the sentence which transgression had incurred. Sabi po rito, mga kapatid, sa tao ang first na pagpapakilala ng kaligtasan ay ipinahayag. Pinahayag po yan kay Satanas sa garden. Okay? Adam and Eve, si Adan at si Eva, nakatayo bilang mga kriminal na nagkakamali o nagkasala sa harapan ng makatwiran na hukom. Awaiting the sentence, inihintay kung ano ang hatol, which transgression had incurred dahil doon sa kasalanan na nagawa. But before they heard of the life of toil and sorrow which must be their portion, bago pa man nila marinig na ang buhay ng may kahirapan, mayroong kalungkutan, yan po ang kabahagi nila. Ang kabahagi ni Satan, mayroon pong mangyari sa kanya. No? May prophecy para sa kanya. Ganun din po yung sa atin. Mayroon po tayong karanasan na may kahirapan. They listened to words that could not fail to give them hope. Though they must suffer from the power of their mighty foe, they could look forward to final victory. Wow! Pinakita sa kanilang mga kapatid na mayroon pong final victory. Dahil hindi mahawakan ni Satan ang kanyang ulo. Ang madurog or ang kanyang lalabanan ay yung tikod or yung heel. Pero hindi niya mahawakan yung ulo. Ibig sabihin, mga kapatid, ayan po yung promesa ng Panginoon that God will defend. Siya po ay mag-deliver sa kanyang bayan. Ang nalabi, yun po ang sa Revelation chapter 12 verse 17. The dragon rage. Nagalit ang dragon sa babae, pero nakipag-away siya saan? Sa remnant. Pero yung remnant na yun, mga kapatid, will also be delivered.
Ah. So, God has hope. Pinagkaloob po sa atin ang pag-asa. Okay? So, ito po ang pagtatapos po ng ating chapter 3 na lesson. Any kwan po, any reaction? Mayroon pa po mga question? Brother, reflection Yes po. lang po. Kaya pala na-realize ko po na kaya pala sabi is lahat po ng nilikha ng Diyos ay mabuti, even the kasalanan po. Mhm. Because meron po siyang purpose. Kaso nga lang, nalulook out natin yun or hindi natin na-appreciate kasi kulang tayo ng knowledge. Katulad po nung, bakit inalaw ni Lord yung kasalanan? Hindi niya ba tayo mahal? Yung parang ganun. Kung mabuti siya, bakit siya naglikha ng masama? Yung parang ganun po. Ilang beses ko po itong tinanong kahit po sa pastor, hindi rin po nila masyadong maipaliwanag kasi daw po, mystery daw po yung kasalanan. Mhm. Pero sa pag-aaral po natin, sa pagpapatuloy po ng pagsasaliksik through the work of Holy Spirit, nalaman po natin na lahat ng bagay, if in-negative po natin, magiging negative po talaga. Pero Mhm. kapag titignan natin kung ano yung mabuting bagay or mabuting dinudulot nito sa atin, mas lalo nating makikita yung kagandahan kung bakit nililikha ng Panginoon yung mga suffering, yung mga kasalanan, for us para makita natin na ang Diyos, para maipamalas ng Diyos yung mga ibang character niya. 'Di ba? Oo. Ang Panginoon ay makatarungan. Tapos ang Panginoon ay kaya niyang magpagaling. Ang Panginoon ay talagang ano ba 'yun? Maawain. So Mhm. doon mapapakita niya through that um things na kailangan niyang i-create. Tayo kasi masyado tayong close-minded para sa mga kin-create niya na akala natin masama, but then masama in nature, pero kapag tinignan natin, positive pala siya kapag meron Amen. tayong knowledge doon. Yun lang. Kaya nga po, yun talaga yung mindset po natin kasi nasira. Mindset nasira dahil sa kasalanan. Yung nature natin ba, negative ang pagtingin natin doon sa kasalanan, sa suffering. Pero mga kapatid, yung kasalanan, God allows it that we will acknowledge that there is actually God. Kwan pa rin siya, righteous pa rin siya mga kapatid. Kahit yung suffering na ating nararanasan, it is actually a layway of God's salvation for men. Dahil kung hindi niya inallow din po yan, patay kaagad siya. Kasi sabi doon sa panahon na ikaw kakain ito, ikaw ay patay. Mamamatay ka. Pero at that time, there is hope. Bakit? Mayroong unang pinatay. Ano pong unang pinatay? Yung lamb. Yung lamb na yun po yung katwiran ng Panginoon. Yun po si Kristo na ikanyang ipagkaloob ang kanyang buhay para tayo ay makaranas ng pagpupunyagi sa ating buhay. Kaya may kahirapan na ating nararanasan. So why does a good God allow suffering? In order for us to what? Okay, una, to awake us. Okay? Ito po yung sagot sa why does a good God allow suffering? One is to awake us. Okay? Pangalawa is to shape us. Okay? Para ma-shape tayo. Okay? So mayroon tayong shaping instrument. Ma-shape tayo doon sa nais ng Diyos. Kaya He allows suffering. Okay? Pangatlo, okay, to unite us. Okay? Bakit to unite us? When someone is in sorrow, di ba pag mayroong namatayan, malaman ng ating kapitbahay, nalaman ng ating kamag-anak, we will also be what? Going there to comfort. Yun po yung provision ng Panginoon, mga kapatid, no? Na to unite us. We will be united in that sorrow. Alangan kung wala po siyang pagmamahal, ay hindi po siya karamay. Ibig sabihin, dadamay tayo, karamay tayo doon sa kalungkutan.
karamay tayo doon sa mga kahirapan. Ay, pasensya na kapatid, talagang naghihirap ka, naghihirap din ako. Kasi pari-pariyo tayo. So nagkasundo kayo. So there is actually a layway for us to be united. So why does God allow suffering? In order for us to unite. Magtulungan tayo. Tulungan natin ng bawat isa. Huwag nating ibagsak. Ibagsak na nga eh. Yan pong nature ng Pilipino, crab mentality. Mayroon pong mentality ang tao na crab mentality. Nandyan, tumataas ka, gusto ng kapwa natin ibaba ka. Ilaglag ka pa eh. Yan po yung nature ng tao. Pero ito po yung kalagayan natin. So yun po yung pangatlo, to unite us. Okay, pangapat is actually to mold us. To shape us is actually, it's another way, but God is molding our character na tayo po ay maging kagaya niya. Okay? So lumampas tayo konti ng ating panahon, but we learn a lot, di po ba? Ano pong masasabi ninyo sa ating lesson this morning? Naka-learn po ba kayo ng lesson natin? Okay? Brother Glenn, Sige po. lubhang napakabuti po ng Panginoon. At napakaganda po ng mga pag-aaral at pagre-repaso na kung ito nga lang po ay talagang malalaman ng ating mga kapatid. Yung ganitong mga bagay na mga pag-aaral. Ako po ay naniniwala na marami ang magkakaroon ng pagbabagong buhay. Lalo tigit po sa pagtingin sa buhay, lalo tigit ngayon po ay meron tayong kinakaharap na malaking tribulation. Ako po ay naniniwala at ako ay unang-una nagpapasalamat sa Panginoon. At sa katulad din po ninyo na kayo po ay ginagamit na instrumento ng Panginoon na maibahagi sa abot ng makakaya ng kaisipan ng mga nakikinig na maunawaan at maintindihan. Kaya po napakabuti ng Panginoon at tayo po may mga ganitong pag-aaral. Kaya ako po lamang sabi ko pagka po may ngayong study at hindi ko po nakuha yung oras ng tamang panahon, ako po ay napunta doon sa ating group chat. Hinahanap Amen. yung record noon at sabi ko, para yung kahapon ay wala. Ako ay magte-text na, ay wala yung study kahapon kasi sinusundan ko po. Siyempre pag ako po ay nasa labas, hindi ko ako maka-attend po sa oras na nakalagay po. Kaya ang ginagawa ko ay ako po ay nagpupunta doon sa ating group chat at ako po ay doon nagbabalik aral. At minsan nga po ay kahit 2:00 ng madaling araw yung atin pong lesson at na akin pong binasa. Pinasa ko po 2:00 ng madaling araw. Napakabuti po ng Panginoon at may mga malalalim na itinuturo sa atin. Hindi lang basta yung nasa ating lesson, kundi meron pa pong nasa likod noon na mas maliwanag at mas malalim. Yun po ay sa tulong ng Panginoon. At sabi po ni Darlene tuwing nakikinig sa inyo, Mama, gusto ko po yung aking anak na si Excel ay maging katulad din po ng Ninong. Sabi ko, maging pastor din po at saka po pastor po ng Crescent Road. Sabi ko, pray ng Amen. kung talaga hindi tinatalaga mo sa Panginoon, bakit ang hindi? Walang imposible ka ako sa Diyos. Ikaw ay magsisimula sa iyong pagtatalaga iyan. Di ako po namin natutuwa at iba'y maganda ang kanyang iniisip para sa kanyang anak at ang kanyang idol daw po ay kayo. Abay, pray ng Panginoon. Ay, sa biyaya ng Panginoon. Glory to God po. Salamat at Marami sa inyo. At mamaya po yung pagkatapos ng ating study, ako po yung merong sa inyo mamaya. Sabi, Opo. Okay, maraming salamat po. Okay, thank you po. Okay, so yan po mga kapatid, ay talagang purihin po ang Panginoon dahil God has given us this, actually pasalamat din tayo sa mga kapatid, kay Sister Veronica din dahil siya po talaga ang nagnanais na maalaman po yung yung biblical history, kaya nakakuan po na tayo nito, nakapag-isip po ako. At udyok po yan ng Banal na Espiritu na we do have a series on this study. Kaya title po ng ating study talaga sa buong series na ito, Biblical History in the Book of Genesis. So atin pong baybayin ang kasaysayan kung ano pong kaganapan sa chapter sa Book of Genesis. Kaya salamat po sa panahon na ito.
kay Sister Veronica na naudyukan din po ako ng Banal na Espiritu na ano kaya kung ikuan po natin, i-series natin itong Book of Genesis. Doon po siya actually nag-umpisa doon sa yung ano tawag nito? Pagkaroon ng iba't ibang language. So na-explain ko po yun sa kanya. Pero nais talaga na maumpisahan sa basic. Kaya nagkaroon po tayo ng study na ito na series. Mayroon po tayong playlist sa YouTube. Kaya pwede po yan natin mabalik-balikan. I will be posting that one, the series, yung mga topics, kung anong gusto nyong topics na gusto nyong balikan, ay pwede po natin mabalikan. Kahit yung mga kapatiran natin na hindi naka-attend po dito sa ating online, sa ating virtual na study, ay makapag-follow pa rin po. Yan po ang kagandahan dito na pasalamat po tayo sa sponsor na nagbigay po sa atin ng Zoom application na nakabili po tayo ng Zoom. Purihin po ang Panginoon at pagpalain nawa siya na gamitin pa rin po siya sa marami pang mga bagay na ito po ay sponsor ng isang kapatid na nagkaroon tayo ng Zoom application. So kaya nagkaroon po tayo muli ng ating pag-aaral online. Hindi po tayo makapag-live doon sa ating FB group sa Present Truth Believers dahil po nagbago yung parang template na sinusundan po natin. Wala nang choice doon na mag-live sa group. Kaya dito na lang po sa ating page. Sa FB page ko po na online, nag-live po tayo sa FB page para at least masubayan pa rin po ng mga taong na-invite natin doon sa ating page. Para at least sila rin po ay makasubaybay at they will also be benefited by this series. Okay, any reaction na Sister Veronica bago po tayo mag-closing prayer? Purihin po ang ating Panginoon, brother, dahil nabusog po ang ating mga spiritual. Okay, so thank God for that. Sister Vanjik, ano pong masasabi po ninyo? Thank you po sa pagsama din po sa ating study ngayong umaga. Do you have any reaction? Ang masasabi ko po, napakabuti po ng Panginoon po na nalalaman natin ang kanyang kalooban. Ang kung ano ba ang kasalanan na dapat natin dapat tayo mag-ingat, mga kapatid. Hindi ako marunong magtagalog talaga, mga kapatid. Sige lang, Sister Vanti. No? We do understand. Okay. Pero nagpasalamat po ako sa Panginoon na naka-join ako ngayon kasi ang ganda po ng tinatalakay mo, Brother Glenn. Okay po. Dalaygon ang Diyos. Amen. Okay, dalaygon ang Diyos. Okay? Pasalamatan at luwalatiin ang pangalan ng Panginoon dahil dito sa pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa atin. At Sister Penny, pwede po kayo maghandog ng prayer for our closing? Kung okay lang po. Hello? Hello po, Sister Penny, pwede po kayo Sige po. closing prayer po? Okay po, tayo po ay Okay, sige po. Thank you. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Makapangyarihan po namin amang banal na nasa kalangitan, na sa umagang ito ang inyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Kami po ay inyong pinahintulutan na makapag-aral po ng iyong mga banal na salita sa pamagitan po ng inyong lingkod na si Brother Glenn. Salamat po sa kanyang kasipagan, kanyang kasigasigan, at sa kanyang pagtatapat sa inyo. Salamat po sa mensaheng inyong ipinakain sa amin ngayong umaga.
kung paano ninyo inihayag ang iyong pag-ibig sa inyong mga anak na sa umagang ito'y napuspos ng Banal na Espiritu. At kami pinagkalooban ng kaunawaan na makita namin ang mga bagay na inyong ipinahintulot at ibinigay sa amin. Maraming salamat po na bagamat mayroon pong kasalanan dahil po sa ang kaaway ay naririyan, ngunit salamat po sa inyo, O Diyos, sapagkat ipinakita ninyo na sa kabila ng kami ay nagkakasala at kami ay naging makasalanan sa iyong harapan, ay inyong ipinagkaloob ang inyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Hesus, na siya po ay nabayubay sa krus upang bayaran ang aming mga kasalanan. At salamat po sa pagkabuhay, sapagkat ito po ang siyang reward sa mga taong nagtatapat po sa inyo. Kaya po sa umagang ito, sa aming mga kapatid na inihanda ang isip at inihanda din ang pakikinig sa mga salitang ito, ay naway magkaroon po ng malalim at kapangyarihan ang mga salitang ito upang kami sa aming paghayo sa araw-araw ng aming buhay, ang liwanag na aming tinanggap ay makita po sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kaming lahat na sa araw ng paghandang ito, maging sandata namin ang inyong mga banal na salita, na anuman ang mga pagsubok na aming maranasan, anuman ang mga trials, alam namin, Panginoon, na ito po'y inyong pamamaraan upang kami inyong madisiplina, na ibig sabihin po ng disiplina ay pag-ibig, na ito po'y inyong kondisyon upang kami maging matagumpay. Hindi po dahil sa kami marunong, hindi po dahil sa kami malakas, at hindi po dahil sa kami may kapangyarihan, kundi ito po'y sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito, maraming salamat po. Ang mga series na studies nito ay patuloy na pangasiwaan ng Banal na Espiritu. Tanggapin po namin ito na mayroong bukas na isip at maturuan kami upang kami makalakad sang-ayon po sa iyong banal na kalooban. Salamat din po na mayroon pong panahon at pagkakataon pa kayong ibinibigay sa amin na ito'y aming mapag-aralan. Salamat din po, Amang Banal, na narito po ang inyong lingkod na pinili, ang Brother Glenn, sa kanya pong pangunguna, patuloy na ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanilang kalusugan, at ang kanilang misyon, ang kanilang mga ministry, Panginoon, ay patuloy naming idinudulog at amin pong idinadalangin sila sa iyong kahabagan at sa iyong pag-ibig. Salamat din sa isang sponsor na mayroon po siyang ginanto ang puso na ito po ay mangyari, na maipagkaloob po niya ang kanyang tulong. Ito po ay bunga ng kanyang pag-ibig sa inyo. Salamat po, Banal, na kayo napakabuti sa amin sa lahat ng oras ng aming buhay. Ingatan kami at kami po inyong pagpalain. Inyo pong ipatawad lahat ng aming mga pagkukulang at ang aming mga kasalanan na nagawa. Ang lahat ng ito po ay aming hinihiling at aming isinasamo sa inyo, Ama, na may buong pagpapakumbaba, alang-alang po lahat, sa banal at makapangyarihang pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you Gandang po. umaga po sa inyong lahat. At bukas ay babalik po tayo para po sa ating pagpapatuloy ng ating chapter 4 na po tayo. At maganda po yung bukas ang pag-aralan po natin. Anong oras po yung Brother Glenn? Bukas po ay Saturday. Apo. Anong oras po iyon ng ating study? The same lang, Sister Veronica, no? What do sige you po. think? Opo. Just inform me po kung hindi kayo available or ano, nakakuan mo naman yan, naka-record naman po. At saka mayroon po tayong bagong grupo or bagong series. Yan po ay Present Truth series every Monday. Monday, I will announce that later. Mayroon din po tayong Tuesday for Japan group po. Japan group naman ay Tuesday pero hindi pa po fix yung time nila at atin pa pong ina-arrange. At we will further give you announcement para po doon sa mga gustong magsunod po doon sa Present Truth. Kasi itong series natin, more on basic siya pero mayroon po siyang integration. Ang ginawa ko po sa study na ito, bagamat sabihin natin basic pero nandun po yung laman, integration po ng mga natutunan natin sa prophecy po. Okay?
So maraming salamat po and God bless po sa lahat. God bless Thank you po. everyone. God bless po. Okay, bye-bye.